Praise the Lord, mga sisters. Kumusta? Kumusta ka mo dira nga tanan? O hinahinaot ko nga naa mo sa mga maayong panglawas. By the way, wala ko ka-prepare og i-teach sa inyo. Pero kuan lang kay nabisi ko gadiya. And I just feel like maybe mo kuan lang ko kanang musulti lang ko kadali pero wala ko kanang na-prepare nga bersikulo nga nagikan gayud sa Ginoo mga igsoon. So di lang ko magdugay. Ang ako lang mai-kuan sa inyo na padayon lang kamo mga sisters sa inyong inyong relasyon sa Ginoo. I know may mga Bible na kamo, salamat sa Dios sa iyang pag-provide ana. Kuang kay na siya ang Biblia kanang very important sa atong kaluwasan kay diri man nato makita ang plano sa Ginoo sa atong kinabuhi. Og di lang ko magdugay mga igsoon. Ako lang ipahibalo sa inyo ha nga may plano sa inyo ang Ginoo. Ipaalala ko sa inyo may plano sa inyo ang Ginoo. Og nalipay ang Ginoo nga kamo nagpadayon bisan pag I know nga may mga pagsulay nga miabot sa inyo mga igsoon kay normal ra man gyud na siya basta magsugod na gani kag kanang magbuhat og maayo. May mga tao nga mo persecute ninyo. Unsa man ang persecute, Sister Nelia? Persecute means kanang gusto ka mo i-discourage ba? Kanang laino nila pag sabot ang inyong gibuhat nga maayo. For example, kanang moana mo sa church na nagsugod na mo kanang ana sa church kay maminaw mo sa Bible study or nakita nilang nagdala mong Biblia. Ang mga tao mo ingon tawa na makuha na siya. Or uy, si kuan lagi, mikadto lagi na siya dito ana nga simbahan. Part na siya sa mga persecution. Kana bang tungod sa imong pagsunod sa Ginoo, dauton ka. So, ang akong maisulti sa inyo mga igsoon na ayaw na mo kahibulong ana kay natural na siya kay ang ato gani Ginoo mismo nga naamang ganay mga tao nga mi kuan sa iya mi persecute. So kita pod mismo mga igsoon ang ato pod usay ang una nga mo persecute ang ato ra pod pamilya. Pero ako ko kamo encourage mga igsoon nga bulahan kamo kung kamo gi-persecute. Ako na siya i-search ha unsa na siya nga bersikulo. Ako dire asa nga bersikulo. Ablihin ninyong mga Biblia mga igsoon sa Matthew Kapitulo 5 versikulo 10 to 12. Nari ko magbasa ko mga igsoon. Abi na ako wako bersikulo na adi ay Matthew 5:10 to 12. Bulahan nana mo i-post ni siya kung wala pa gaha i-post ni niya dungan dayon ta magbasa. Okay, kung ready na sila ako ni basahon na Matthew 5:10. Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarong kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo sa diha nga panamas-tamasan kamo sa mga tao og pagalutuson kamo og pagabutang-butangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo. Tungod kanako kinahanglan managmaya
og managkalipay kamo, kay dako ang inyong balos didto sa langit. Kay ingon man niini gilutos sa mga tao ang propeta nga nagiuna kaninyo. So, unsay giingon sa Biblia mga igsoon, na kung naay mulutos sa inyo, day, nakalimot manggod ko sa nano ang Bisaya sa persecution. Kung naay mulutos ninyo mga igsoon tungod sa inyong pagbuhat sa pagkamatarong man na siyang maminaw na kamo sa pulong sa Ginoo, pagkamatarong man ang magdala mong Biblia, naana mo Biblia, magbasa mong Biblia, or pagkamatarong man ang maglikay na mo sa mga libak, di na mo mag-apil-apil, wala mo'y gana mo apil-apil sa mga sugal, wala mo'y gana mo apil-apil sa mga inom, sa mga chismis, tungod kay wala na may gana kay ang Ginoo man ana ang maghatag sa inyo mga igsoon. Pag magsugod na gani mo ana, but ana pasabot mga igsoon nga namuhat na ang Ginoo sa inyo ha, sa ato namuhat na ang Ginoo. I'm not saying a perfect na kita nga makuha na nato, hinahinayon man kita sa Ginoo mga igsoon. Praise the Lord. Maayo kayo ang Ginoo mga igsoon, kay Dios siya nga kahibalo unsaon kita niya pagbag-o. Kay kung sa ato lang kaugaling yung pagbag-o mga igsoon, parehoan ng New Year's resolution nang moingon ka nga di nagyay ko karon, di na ko karon kay magbag-o na ko kay New Year's. Kanang New Year's resolution maayo na siya, pero kung dili gani nag-root nga gikan gayud sa Ginoo ang pagbag-o, dili gid na siya mulungtad mga igsoon. So bulahan kamo nga nagsugod kamo nga nag-cut-on kung unsay gusto sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. I know nga ang matag usa sa inyo mga igsoon, kanya-kanya kitag mga problema, kanya-kanya kitag mga unsa may mga experience ninyo diha, pero pareho kita tanan nga makasinati ani. Makasinati kita sa mga paglutos sa mga tao tungod sa atong pagbuhat sa pagkamatarong. So just be encouraged, be strong, kay ang Ginoo mao'y mutabang nato mga igsoon. Dili nako may kalimtan sa una mga igsoon nga sa bag-o pa ko sa nangalagad sa Ginoo nga nasakitan ko sa mga panamastama sa mga tao, sa lutos sa mga tao nga tungod kay nagbag-o nako og kuan. So ila akong na-feel nga ila kong gilibak, ana murag sakit man ang libakon kita mga igsoon nga dili tinuod nga nagbuhat kitang pagkamatarong nga gilibak kita, sakit na siya, pero tungod kay bag-o pa ko sa Ginoo mga igsoon, ang ako ang tuhon-una na mubalik na lang ko di na lang ko mag-atin aning Bible study, pero maayo na lang gani mga igsoon, maayo kayo ang Ginoo nga wala niya gialaw ako nga muhunong. Pinaagi sa iyang mga pulong pag-abli nako mga igsoon, ingon ani nga bersikulo, asa to na ato sa Pedro, na ato sa Pedro na to ha. Okay, basahan ninyo sa Biblia mga igsoon sa 1 Peter chapter 3 verse 14. Atong basahon diyon naton. Oops. 1 Peter hinay pa pud ko mag-abli og Bible mga igsoon. Si Sister May, master na kaayo mag-abli-abli kay siya tagabasa.
Okay, First Peter chapter 3 verse 14. May ganang basahon naton kay para bersikulo gayo dili lang bersikulo ba. 3:14. Okay, kung wa pa mo i-post lang sa ni siya, tapos ako ready na mo basa na ko. Tapos dungan tagbasa. 3:14. Ngani kung ugaling paantuson man kamo tungod sa inyong pagbuhat og matarong, bisan pa niini kamo maga malipayon, ayaw kamo kakuyaw sa ilang pagpanghadlok ni magtalisang. Dili. Okay. Yeah, ngani sa English klaro kaayo, but if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye. And be not afraid of their terror, neither be troubled. Okay? So, also, after ninyo ana mabasa mga igsoon, ato pod basahon sa 1 Peter chapter 4. Iposa ni kung nangita pa mo sa Biblia. Chapter 4, verse 12 to 16. Chapter 4, verse 12 to 16. Ready na ko, basahon na ako mga igsoon kamo, kung wala pa i-pause lang ni. Mga higugma, ayaw kamo paghikurat sa magasilaog nga kalisdanan nga mga buot sa pagsulay kaninyo. Nga kaha pagaingnon ninyo nga usa ka talagsaong butang ang naitabo kaninyo. Magkalipay noon kamo sumala sa inyong pagkaambit sa mga kasakit ni Kristo. Aron kamo mga kalipay usab og maga masadyaon inig padayag na unya sa iyang himaya. Kung kamo panamastamasan, mao ni siya. Mao ni ang akong nabasa atong hapit na ko mo give up, mo surrender. Kani siya, kung kamo panamastamasan tungod sa ngalan ni Kristo, bulahan kamo. Kay ang espiritu sa himaya sa Dios anha man kaninyo. Hinoon ayaw tugoti nga aduna kaninyo'y paantuson ingon nga mamumuno o kawatan o mamumuhat og dautan o mahilabtanon sa mga butang sa ubang mga tao. Apan kon aduna may paantuson tungod sa iyang pagkakristohanon, nan dili niya kini pagkaikaulaw. Hinunua kinahanglan magahimaya siya sa Dios tungod sa imong ngalan. So, for short mga igsoon, ang atong response di ay kung naay magpanamastamas kanato tungod sa atong pag-alagad sa Ginoo, dapat kita magsadya. That means nga nakaambit kita sa himaya sa Ginoo. Pero ingon niya diri, hinoon ayaw tuguti nga ang aduna kaninyo'y paantuson ingon nga mamumuno. So dapat dili kita kanang ikaula na kanang kuan man kita. Kung gipanamastamasan kita sa aton pagbuhat og daotan, mao nay dili maayo. Ikaulaw gyud na siya nato. Pero kung panamastamasan kita tungod sa atong pagbuhat sa pagkamatarong, nan dili na nato ikaulaw mga igsoon. Kung dili nga magiging proud kita nga nakaambit kita sa himaya sa Dios. So, maura na ako karon mga igsoon, dila ko kayo magdugay para may time kamo diha sa inyohang kung mag-Bible drill mo. God bless you sa inyong tanan og padayon lang kita maginampuay o ginaot next time maka-prepare na ko. At anyway, God bless o I love you ninyo tanan diha mga igsoon, even though wala ko kaila sa uban ninyo dira, pero you are in my prayers na ang Ginoo unta padayon nga magpanalangin kaninyo, dili lamang kay sa financial, kundi most importantly sa spiritual. Kay ang kami mga igsoon, ang among gibuhat is ang magtanom sa pulong sa Ginoo sa inyong mga kasing-kasing. Pero ang Ginoo gayud ang magpatubo niini. So ang among mga pag-ampo nga ang Ginoo magpatubo
sa mga pulong na atong nakatunan nga dili kini kuwaon sa kaaway sa atong kasing-kasing. Sa kuwaon man ni siya sa pinaagi sa mga problema, pinaagi sa mga sa kabisi, pero atong paningkamutan mga igsoon nga ang mga pulong na nahasik sa atong mga kasing-kasing ato kining tipigan ampingan aron dili kita makasala. Ingon pa sa Biblia nga unsa nga bersikulo nga Thy word have I hid in my heart. Naatanawa na siya sa verse nga Psalms 119:11, Thy word have I hid in mine heart that I might not sin against you. So, love your Bible mga igsoon. If magampo ka mo, ingnan ninyo, Lord, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Teach me, open my heart, teach me how to follow you and not follow my own desire. Like that, simple nga prayer mga igsoon, og malipay na ang ginawa na. Malipay ang ginawa na. Nakaibalo siya sa inyong mga desire, sa inyong mga kasing-kasing. Nakaibalo siya sa inyong mga problema. Og way imposible sa Ginoo. Talk to Him as your talk sa makipag-istorya ka sa Dios nga kagaya sa imong amahan. Na magani example ana ang Ginoo nga pangitaon din ako dira verse I think sa Santiago in James. I mean no, not sa Santiago, sa Matthew chapter 7. Abi na ko humanan ako na pa di ay Matthew chapter 7 verse 9 to 11. Basaha. Matthew chapter 7. Yun ang basahan ganito. Ang naa ko diri English man. Chapter 7 verse 9 to 11. Okay. Ay na, nakita na nako. Kinsa bang tawhana diha kaninyo nga ako ng inyong anak mangayog tinapay hatagan hinuon ninyog bato? Di ba wala? Og kun kini mangayog isda hatagan hinuon ninyog bitin? Di ba wala? Busa kung kamo bisan sa inyong pagkadautan may hibaluman ganing muhatag og mga maayong gasa ngadto sa inyong mga anak. Unsa pagayud kalabaw pa sa inyong amahan nga nasa langit nga mohatag og mga maayong butang ngadto sa mga nagapangayo kaniya. So, pangayo lang gayud sa amahan sa atong Ginoong Dios mga igsoon og mga espiritual. Kung gusto nimo kaalam, kung maglisod ka pagsabot kung unsay nakasulat sa Biblia, pangayo sa Ginoo. Kay ihatag na siya sa Ginoo mga igsoon. According sa bersikulo, kung mangayo ka, ihatag na siya sa Ginoo. I'm gonna go get my bike real quick. It's dark, no one can see me. It's just an extra porch. Okay, don't get wet. Alright mga igsoon, thank you. O mao na siya ang akong last nga isulti sa inyo nga ampo lang gayud sa Ginoo, gikan sa inyong kasing-kasing og ang Ginoo dili siya liko. God bless you and have a good night. Good night sa ako. Bye-bye.